Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is flood geology. So, flood geology is the belief that many of the Earth's geological features, like rocks, layers, fossils, and canyons, are best explained by the global flood in Genesis 6 to 9. This view affirms that the flood was not just a local event, but a real historical worldwide judgment of God that dramatically reshaped the earth. It stands in contrast to evolutionary geology, which suggests slowly process over millions of years. So, ayon po sa Genesis chapter 7, 11 to 12, life on the 17th day of the second month, on the day all the springs of the great deep, but burst forth, and the floodgates of the heavens were opened, and rain fell on the earth 40 days and 40 nights. So, ayon po sa ating katuruan, the Bible and science are compatible. So, ang Bible daw and yung science ay hindi mag-aaway kundi compatible sila. So, sa halip, nagtutulungan sila para mas maintindihan natin ang mundo. So, halimbawa, ang science ay nagpapakita kung gaano kakomplikado at kaayos ang kalikasan. At yan ay patunay na may creator. So, next is, the flood explains fossil records and many more. So, ang malaking baha ay isang posibleng paliwanag kung bakit may mga fossils sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, maraming fossils layers na nagpapakita ng sudden burial ng mga hayop at ang mga ito ay tugma sa kwento ng baha sa Genesis. So, next po is the best education is God over education. So, ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagkilala sa Diyos. So, kahit gaano kataas ang pinag-aralan mo, kung wala ang Diyos sa gitna nito, kulang pa rin. Kaya God first, then educations. So, lagi po natin tatandaan yun, na God first. So, para naman po sa ating applications, do not succumb to godless education. So, huwag hayaang lamunin ka ng sistema na hindi kinikilala ang Diyos. So, hindi lahat ng tinuturo ng modern education ay ayon sa katotohanan ng Biblia. Maging mapanuri at manatiling tapat sa pananampalataya. So, next is study science for God's glory. So, mag-aral ng agam para pagmalaki, kundi para mas lalo mong may makilala at luwalhatian ng Diyos. So, ang bawat discovery ay isang pinto para makita kung gaano kagaling ang kanyang paglikha. So, para sa last is believe that science leads to God. So, maniwala ka na ang totoong science ay hindi nagpapalayo sa Diyos, kundi mas lalo tayong nilalapit sa Kanya. Kapag tinitingnan mo ang complexity ng DNA ng universe, ng life mo, lahat yan ay nagtuturo sa isang intelligent creator, which is si God. And ayun lamang po, maraming salamat.